pagninegosyo, pagpapalago ng pera at pagpapaunlad ng buhay. Ito ang Radyo Negosyo. Napapanahon, layong magturo at tumuklas ng iba't ibang paraan upang mapabuti ang kalagayang pinansyal ng mga mamamayan. Tampok ang mga kilalang business experts at financial advisors na dalubhasa sa iba't ibang uri ng kalakalan. Ito ang Radyo Negosyo sa DZMM. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, ang bayan ng mga entrepreneurs at entrepreneurs. Sabado na naman po, huling Sabado sa buwan ng Oktubre 2007. Sumasa inyo na naman ang programang walang inihahatid na bad news. Ang programang ang tanging hatid sa inyo ay ang mabubuting balita ng pag-unlad, hindi lang ng inyong kabuhayan kung hindi ng inyong mga kaisipan bilang mga entrepreneur. Kayo po'y nakikinig sa 4th time Catholic Mass Media Awardee as Best Business News Program on Radio. Ito po ang Radyo Negosyo. At syempre po nagpapasalamat tayo sa Catholic Mass Media Award. Paki-focus naman po sa ating cameraman dyan sa Teleradyo. Best Business Program or Feature, Radyo Negosyo by DZMM Radyo Patrol sa East 30. Ito po ay natanggap namin noong ika-25 ng Oktubre 2007 diyan sa Assumption College. Maraming salamat po sa CMMA. Ito po ang aming pang-apat na CMMA Award. At kami po ay nagpapasalamat at syempre hinahandog po namin ito sa aming mga suki dito sa Radyo Negosyo. Ito po ang programang laging sumisigaw na Maunlad ka, Filipino! Mayaman ka! Ano? Ulitin ko, ulit. Ito po ang programang laging sumisigaw na Maunlad ka, Filipino! Mayaman ka, Pilipino! Ito po si Carl Balita. At si Marlo Sanchez, nabitin ako doon. Alam mo bakit? Ulit. Maunlad ka, Filipino, mayaman ka, Pilipinas. Mayaman ka, Pilipinas. Ulit na, take 3. Ito po ang programang laging sumisigaw na Maunlad ka, Filipino. Mayaman ka, Pilipinas. Ito po si Carl Balita. At si Marlo Sanchez, ngayong 4th time. Okay. CMMA awardee. Pero alam mo ba't ako nag-buckle? Iniisip ko, malapit ko nang ma-memorize yung intro song mo. Ano nga ba title nun? Magsimula ka, mamaya yun. Ito muna ang mas mahalagang marinig natin. 2007 CMMA Best Business Program, Radyo Negosyo. Salamat po sa pang-apat na yan. Alam niyo po, hindi kami nagsasawa at syempre ginagawa namin po ang aming trabaho dito, hindi lang para manalo ng awards or kumita ng pera or makita sa TV or marinig sa radyo. Dahil bukal sa loob po namin ni Marlo kasama ng aming buong Radyo Negosyo team ng aming executive producer na si Dingdong Marco. Dingdong, pakita ka naman dito, alika. Alam mo, ito si Dingdong ito ang engineer ng ating awards . Okay, Dingdong, bati, dali para sa ating mga listener. Yan. Magandang gabi ho sa inyong lahat. Ayan, alam niyo po si Dingdong ang architect ng aming mga entries. Ang executive producer ng show. At syempre ang ating mga kasamahan sa DZMM Radyo Patrol sa East 30, sa ating Radyo Negosyo team, si TJ Correa, at syempre sa lahat ng suki ng Radyo Negosyo. Maraming salamat po. Lahat. 4th time CMMA Best Business Program, Radyo Negosyo. Best Business Program, Radyo Negosyo. Napapakilala pa natin ng isang batang entrepreneur dito. Kung nakikita nyo yung bottomless ink system, siya po ang may-ari niyan, isang 32 years old na entrepreneur. Si Mr. Alan Raymond Santos. Magandang gabi. Magandang gabi, Carl. Magandang gabi, Marlo. Oo. Magandang gabi sa mga ating tagapakinig. Yan. 32. Tama ako. You're 32 years old. 32 years old. 32 years old. Kailan ka nagsimula ng negosyo mong ito? Mukhang 32, no? Mukhang 31. Oo. Ilang taon ka nag-umpisa dito? Nag-start ako magnegosyo 3 years ago . So, 29? Mga ganun. 29. And Ano ginagawa mo prior to 29? Employed ako. Saan? Prior to that, sa Unilab ako employed as medrep. Sales rep ako nun. Medrep ako. Layo ng connection, gamot at saka meron ka bang meron ka bang background sa computer kaya napasok mo ito? Wala rin. Wala din. Kita mo nga, Marlo, yung sinasabi ko . Walang connection, no? Walang connection. Ang nakita niya yung market. Nandiyan na naman yung debate natin . Hindi mo kailangan kilala yung business mo kung magaling ka talagang entrepreneur. Pag nakita mo yung market, papasukin mo. Kasi itong susunod din nating guest, ganun din ang sistema. Ito po ang tanong dito sa susunod nating guest na kakausapin natin sa pagbabalik dahil may commercial breaks po ako. Teka muna,
walang kinalaman sa IT business, pumasok sa bottomless ink system. Bakit? Paano niya na-promote ito? Eh, di ba sandamakmak na itong mga nagre-refill station ng mga ink? Abangan natin paano niya nagpo-promote. At syempre marami tayong kaibigan gustong bumati sa Radyo Negosyo. Kung kayo po'y gustong bumati, i-text nyo naman po kami, DZMM Space React. Ang inyong mensahe, pagbati o request na topic dito sa Radyo Negosyo sa susunod na mga episodes. Ipadala sa 2366 at pwede po kayong tumawag 416-6300-924-2615 924-1522. Sa mga OFWs natin, baka po meron kami maitutulong na mga features para sa inyo at nang kayo makapagnegosyo na at kayo makabalik dito sa ating bansang Pilipinas. Hindi para po maging empleyado, kung hindi para maging mga tunay na bayani ng ating ekonomiya, maging negosyante. Ito pa rin po ang Radyo Negosyo. Magbabalik po kami. Alright, balikan natin si Alan. Yeah. Alan, paano ka nagpo-promote? Di ba, hindi pa ba saturated itong mga refilling na ito? Sa ngayon kasi yung mga refilling, ang market niya mga moderate to ano lang yan, light users lang yan. Yung pambahay, no? Pambahay lang, yung mga pang print lang ng mga mga test paper, mga ganon. Tsaka yung mga pang research mga bata. Eh sa nung nag-start ako, tinry ko nag-start nga ako, nagta-transfer ako ng mga video sa CD eh. Ang problema ko yung label. Oo. Ngayon, pag nag-print ako pirated yun. Hindi, That's yung piracy. Yung mga personal ay, mga Maski pa. weddings. Piracy pa rin yun. Weddings Personal na. Ay, mga weddings. Okay. Akala ko yung transfer yun. transfer ng mga video. Okay, akala ko yung mga personal videos yun, nilalagay ko sa sa CD. yung dating VHS, nilalagay mga ko ginagawa mong mga CD. Betamax yan, pwede yan. Kaso, Betamax, swear. problema ko, yung label. Okay. Ang mahal-mahal ng original. So sabi ko, naghanap ako ng alternative. Tapos may nag-research ako, may nakita ako sa internet na ibang product. Sabi ko, bago to, parang may dextrose. Sabi ko pa, may host dito, parang dextrose talaga. sabi ko, subukan ko nga kung talagang malakas magtipid to. Sinubukan namin. Then successful, ang laki ng tinipid ko, so I was able to parang market my services. Hindi naman sobrang taas, pero may ample pa rin ako for profit. Yes. Magkano naging puhunan mo when you started? Nung nag-full blast ako dito sa bottomless ink system, mga 80,000 ni-loan ko yun. So hindi ko yung tipong empleyado tapos nag-ipon at pagkatapos makaipon, umalis sa trabaho? Dati kasi, maganda rin yung tulong sa akin nung pagiging empleyado, naging empleyado kasi sales ako eh. So, bago ka maging negosyante, kailangan marunong kang bumenta. So, as a medrep, then tinulungan ko yung father ko sa business naman niya. Tsaka yung father ko naging role model na sa buhay ko na siya nagsucceed siya as negosyante. So, yun ang nagpaaral sa amin, doon lang lumaki. So, sa world negosyo ko, niya, matanong ko naman? pest control. Ang pangalan ng business nila, Apollo Pest Ang Control. layo talaga ng mga direksyon ng mga Oo, negosyo abogado ito. yun. Abogado pa yun. Abogado ha? yun. Tapos nag-pest control. Nag-pest control siya. Sa bagay, sa korte, marami ring surot.